Naisip mo na ba kung anong mangyayari kung magiging isang bagay ka pagkatapos mong mamatay? O kung pwede mong gamitin ng isang bagay para tumawag ng isang malakas na espiritu para protektahan ang sarili mo sa mga masasama? Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, isang popular na manga at anime series, pwede ang mga ganitong bagay dahil may mga cursed object. Ang mga curse ay mga masasamang nilalang na lumalabas sa negative emotions ng mga tao. Maaari silang magkaroon ng iba't ibang anyo, tulad ng mga halimaw, multo, o kahit ng mga tao. Kumakain sila ng tao at gusto nilang saktan o patayin ng mga tao. Ang mga Jujutsu sorcerers ang mga tanging makakakita at makakalaban sa mga curses na ito, gamit naman ang kanilang sariling enerhiya na tinatawag na cursed energy. Ang cursed energy ay parang isang special fuel na nagbibigay daan sa kanila na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay, katulad ng paglikha ng mga bolang apoy, pagmanipula ng mga anino o pagkontrol sa mga hayop. Pero hindi lang Jujutsu sorcerers ang pwedeng gumamit ng mga cursed energy. May mga bagay din na may cursed energy kasi may dark past sila o may naglagay sa kanila doon. Ang mga bagay na yon ay tinatawag na cursed object at sobrang importante sila sa Jujutsu Kaisen. Sa videong to, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga cursed object sa Jujutsu Kaisen. Paano ba sila nilikha at kinagamit? Anong ilan sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamapanganib na cursed object sa Jujutsu Kaisen? Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell notification icon. Malaking tulong sa akin yon at sobrang na-appreciate ko yon. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang mga cursed object ay mga bagay na may maraming masasamang enerhiya sa loob nila. Ang masasamang enerhiya na ito ay tinatawag na cursed energy. At ito ay nagmumula sa negatibong emosyon ng tao, tulad ng takot, galit o lungkot. Ang cursed energy ay maaaring udyukin ng tao na gumawa ng masasamang gawain o hindi naman kaya ay gumawa ng isang masamang nilalang na tinatawag na curse. Ang mga curses na ito ay parang mga halimaw na gustong saktan ng mga tao at Jujutsu sorcerers lang ang nakakakita at makakalaban sa kanila. Hindi naman lahat ng may cursed energy ay cursed object. Ang iba ay ginawa ng mga Jujutsu sorcerer. Ang mga bagay na ito ay tinatawag na cursed tool o cursed corpse. Ang cursed tool ay mga bagay tulad ng mga espada, martilyo o sibat na may cursed energy sa loob nila. Pwede silang gamitin ng kahit sino, kahit hindi sila Jujutsu sorcerers kasi may simple lang silang mechanism na nag-activate naman ng mga powers nila. Ang mga cursed corpses on the other hand ay mga bagay na tulad ng mga manika, marionette o mga stuffed animals na mayroong cursed energy sa loob nila. Maaari silang kontrolin ng mga Jujutsu sorcerers na may espesyal na teknik na tinatawag namang Shikigami na nagbibigay daan sa kanila na lumikha at manipulahin ng mga hayop o bagay gamit naman ang kanilang cursed energy. Ang kaibahan ng mga cursed objects, cursed tools at cursed corpses ay ang mga cursed objects ay may dark history na nagbibigay sa kanila ng cursed energy. Halimbawa, isang kutsilyo na ginamit para pumatay ng madaming tao o isang manika na tinapon ng may-ari niya. Ang mga bagay na ito ay mayroong maraming negatibong emosyon na nakakabit sa kanila at maaari silang makahumaling ng mga curse o kahit maging mga cursed object mismo. On the other hand, ang mga cursed tools o cursed corpses ay gawa ng mga Jujutsu sorcerers na naglalagay ng kanilang sariling cursed energy sa loob nito. Wala silang dark history at pwede silang gamitin sa kabutihan o kasamaan depende yan sa user. Isa sa mga paraan para malaman kung anong pinagkaiba ng mga cursed object, cursed tool o cursed corpses ay ang hugis at kulay nila. Ang mga cursed objects, normal lamang sila pero may itim o pula sila na nagpapakita na masama yung enerhiya nila. Ang mga cursed tool o cursed corpses ay parang mga sandata o mga laruan pero may kulay sila na bluish light blue na nagpapakita ng kanilang good energy. Ang mga cursed objects ay hindi naman basta-basta lang nagagawa. Kadalasan sila ay matatanda na at gawa sila ng mga powerful Jujutsu sorcerers na may special trick. Ang trick na yon ay tinatawag namang binding vow at parang promise yon na ginawa mo sa sarili mo o sa iba. Ang binding vow ay pwedeng mag-boost ng power pero meron itong kapalit. Halimbawa, kung gumawa ka ng binding vow na hindi mo nagagamit ng iyong kapangyarihan, makakakuha ka ng maraming kapangyarihan para sa isang huling pagkakataon. Pero kung sisirain mo ang iyong pangako, mawawala ang lahat ng sayo.
May mga Jujutsu sorcerers na gumawa ng binding vow na sila ay magiging cursed object matapos nilang mamatay. Ginawa nila ito dahil gusto nilang mapanatili ang kanilang kapangyarihan kahit na matapos ang kamatayan, o dahil mayroon silang isang plano na gusto nilang tapusin sa ibang pagkakataon. Pero hindi to kaya ng lahat. Isang tao lamang sa kasaysayan ang nakagawa nito sa sarili niya ng walang ibang tulong, at ang pangalan niya ay Ryomen Sukuna. Sobrang lakas itong si Sukuna na kaya niyang kontrolin ang kanyang kaluluwa at katawan matapos niyang mamatay. Sa kanyang huling sandali, hinati niya ang kanyang kapangyarihan sa 20 piraso na naging kanyang mga daliri. Ang ibang Jujutsu sorcerer na ninais na maging cursed object ay kinakailangan ng tulong ng isa pang tao na sobrang lakas at sobrang sama din. At ang pangalan niya ay Kenjaku, at may plano siya na lumikha ng bagong mundo na pwedeng magkasama mga tao at ang mga cursed. Pinatay niya maraming Jujutsu sorcerer at ginamit ang mga katawan nila para gawing cursed object. Pumatay din siya ng maraming babae at ginamit ang mga sinapupunan nila para magdala naman ng mga special curses na kalahating tao at kalahating curse. Hindi lahat ng Jujutsu sorcerers ay gustong buhayin ng mga cursed objects. May iba na gusto silang wasakin o itago dahil sobrang delikado ng mga ito. Gumagamit sila ng mga special technique o tool para mahanap sila at mahuli ang mga cursed objects, at tinatago nila ito sa safe place kung saan hindi sila makikita. Minsan, ginagamit din sila bilang amulets na parang charms na pwedeng protektahan ng user mula sa mga masasamang bagay. Pinabalutan nila ang cursed object ng papel o tela na may special symbols at nilalagay nila sa isang lugar kung saan madaming curses. This way, ang ibang mga cursed ay iiwas sa lugar na yon dahil takot ang mga ito sa mas malakas na cursed object. Madami ang cursed object sa Jujutsu Kaisen, pero ang iba sa kanila ay mas malakas at mas delikado. Ang mga cursed object na ito ay pwedeng magpabago ng takbo ng kwento at pwede rin sila mag-cause ng malaking problema para sa mga bida. Itong ilan sa mga pinakamalakas at pinakadelikadong cursed object sa Jujutsu Kaisen. Ang mga daliri ni Sukuna ang pinakamahalagang cursed object sa Jujutsu Kaisen dahil sila ang susi sa pagbabalik ni Sukuna. Si Sukuna ay ang hari ng mga sumpa at siya ay may 4 na braso at 2 mukha. Napakalakas itong si Sukuna na walang makakatalo sa kanya, hanggang sa isang Jujutsu sorcerer na nagngangalang Okutsu Yuta ay pinutol ang kanyang mga braso at pinatay siya. Pero hindi namatay ang kaluluwa ni Sukuna at ginawa niyang cursed object ang kanyang 20 daliri. Sino man ang kumain ng isa sa kanyang mga daliri ay magiging vessel at makukuha nitong katawan ng kumain. Si Yuji Itadori ay nakakain ng isa sa kanyang mga daliri by accident, at ngayon nga ay kailangan niyang kainin ng lahat ng 20 daliri para mapuksa si Sukuna ng tuluyan. Pero may iba pang mga tao na gustong gamitin ang mga daliri ni Sukuna para sa kanilang sariling plano, tulad na nga ni Kenjaku o ni Mahito. Ang mga daliri ni Sukuna ay napakadelikado dahil sila ay makakapagbigay sa sino mang kumain ng malaking kapangyarihan, pero magiging sobrang sama din nila. Ang prison realm naman ay isang box na maaring ikulong kahit ano sa loob nito gamit ang sobrang lakas na barrier. Ginawa ito ni Genshin, isang sobrang lakas at misteryosong Jujutsu sorcerer na naging cursed object din ang kanyang mga labi. Ang prison realm niya ay pwede lamang buksan ng may dugo niya o may alam ng teknik niya. Gusto ni Kenjaku gamitin ang prison realm para ikulong itong si Gojo, ang pinakamalakas na Jujutsu sorcerer na nabubuhay sa series. Iniisip niya na sagabal itong si Gojo sa plano niya na gumawa ng bagong mundo na magsasama mga tao at ang mga cursed. Matagumpay niyang naikulong si Gojo dito sa tulong ng mga traidor na sina Geto at Hanami. Ang prison realm ay sobrang delikado kasi pwede niyang ikulong ang kahit ano, kahit na nga ang pinakamalakas na sorcerer mismo. Ang huling-huli ay ang Cursed Womb Death Painting. Ito ay siyam na special grade curses na galing sa mga sinapupunan ng mga babaeng pinatay ni Kenjaku. Ang mga curses na ito ay kalahating tao at kalahating curse at meron silang napakalakas na kapangyarihan. Tinatawag silang death paintings dahil mukha sila mga painting kapag hindi sila aktibo. Maaari silang ma-activate ang isang taong may tugmang blood type sa kanila, tulad na lamang ni Choso o Eso. Maaari rin nilang gamitin ng kanilang dugo para lumikha ng mga pamamaraan na makakapagmanipula ng space o ng oras. Gusto ni Kenjaku na gamitin ang mga curse na ito para lumikha ng mas maraming mga vessel para sa kanyang sarili o para kay Sukuna. Gusto rin niyang gamitin sila para simulan ng culling game
ay isang laro kung saan ang mga Jujutsu Sorcerer ay kailangang patayin ng isa't isa o mamatay sa pamamagitan ng isang curse. Ang Cursed Womb Death Painting ay napakadelikado dahil sila ay makakapaglikha ng malakas na teknik na makakaapekto sa reality. And that's our video for today. Pinag-usapan natin ang mga cursed objects sa Jujutsu Kaisen. Ito yung mga bagay na may dark history at may bad energy galing sa mga negative feelings ng mga tao. Iba sila sa mga tool o body na gawa ng mga sorcerers. Tinignan din natin kung paano ginagawa at ginagamit ang mga cursed objects. Ang ilang mga sorcerers ay ginawang cursed object ang kanilang sarili matapos nilang mamatay. Ang iba kailangan ng tulong ni Kenjaku habang si Sukuna ginawa itong mag-isa. Ang mga bagay na ito ay maaring pabalikin ang mga kaluluwa ng original na sorcerer sa pamamagitan ng paghawak o pagkain sa kanila ng isang tao. Ang mga cursed object ay maaari ring gamitin para iwasan ang mga masasamang bagay. Nagkwentuhan rin tayo tungkol sa ilang napakalakas at mapanganib na cursed object sa Jujutsu Kaisen. Kaya ng daliri ni Sukuna na mahalaga para maibalik siya at isang napakalakas na box na tinatawag namang Prison Realm. Meron din tinatawag na Cursed Womb Death Painting, isang grupo ng special curses na mula naman sa mga tragic events. Sana ay nagustuhan mong video ito at kung oo, i-share mo naman sa mga tropa mo at i-comment mo kung ano thoughts at opinions mo dyan sa comment section. Ano sa tingin mo pinaka nakakatakot na cursed object? Kung gusto mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutang pilit ng like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang anime na gustong i-cover dito, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video.